Nagsalita na rin po itong si Erwin Tulfo, ang butihing kapatid ni Raffy Tulfo. Nabastos. Nabastos daw na si Sara Duterte ang Kamara. Ay siguro yun talaga ang plano. Hindi siguro alintana na si Tambaloslos. Hindi siguro masyadong ramdam na wala na halos siyang kaibigan dyan sa Kongreso. Sabi nga ng isang kongresista, tapos na daw yung pananakot ng mga Duterte sa kanila. Ay mukhang totoo nga, natapos na. Kaya nagwawala, kaya nagmamaktol etong isang ito. Akala siguro niya, sige, wala na siyang masyadong kaibigan na kongresista or dyan sa Kongreso. Siguro ang iniisip niya, baka naman ay ang simpatya ng taong bayan ang makuha niya. Malabo yan. Kung ang sitwasyon nyo ngayon ng mga diehard, yung mga diehard na inaasahan mong taga-suporta sa iyo, ay nagkakawatak-watak na rin. Ang KOJC members, mga KOJC members ay mukhang nilaglag na rin kayo. Ang SMNI ay mukhang ayaw na rin i-cover ang mga rallies nyo na nananawagan ng pag-resign nga ni PBBM. Hindi mo pa rin yan, Sara Duterte, nare-realize na ang mga ito, lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, ay dahil sa ugali mo. Natatanging ugali mo na napakasinungaling, bastos, arrogante, at marami pang iba. Sa ugali mo yan. Minsan, look at yourself in the mirror. Makikita mo yan. Ay, oo nga. Hindi lahat ng nangyayari sa mundong ito ay tungkol sa'yo. Hindi lahat ng investigasyon na ginagawa ng Kamara at ng Senado ay tungkol sa'yo. In fact, hindi naman talaga tungkol sa'yo yan eh. Tungkol sa budget. Tungkol sa good government and accountability. Ganon yung mga investigasyon eh. Pero ang pakiramdam mo, ikaw ang pinupuntirya. Ay bakit? Ba't alam mo na pinupuntirya ka? Dahil alam mo sa sarili mo na maraming bagay, maraming mga akusasyon, maraming mga katiwalian na guilty ka. Yun naman ang bottom line nun eh. Guilty ka kasi kaya napaka-defensive mo. So eto, ang bastos mo. Yan. Di ba napakadiin nung sinabing napakabastos mo, Sara Duterte? Yung government official, isa kang vice president, tapos ang tingin ng tao sa'yo, arrogante, bastos, at kung ano-ano pa. So what the heck? Anong legacy ang pwede mong iiwan? Talaga ba? Ganun pa rin katibay ang sikmura mo para manatili sa pwesto? Hindi ka daw magre-resign kasi 32 million ang bumoto daw sa'yo. Pwede magkakasubukan kung talagang ang 32 million ay buo pa at naandyan pa para sa'yo. Dahil ang sinasabi ng mga loyalista, 25 to 27 million dyan, ay mga loyalista na nauto mo, na nabudol mo. O ikaw pala ang totoong mambubudol. Diba? Ito po yung sinabi na si Erwin Tulfo. Ulitin ko lang ang bastos mo daw, Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bagamat iginagalang nila ang pangalawang pangulo, di ba napakahirap niyan? Napakahirap niyang sabihin na iginagalang. Sabi nga ni Mercado, napaka-harsh ng salita na ikaw ay nanuhol, na you attempted to bribe Mercado. Harsh. Napakabait pa ng tao eh. Hindi niya masabi directly na ikaw ay nanuhol. Di ba? You attempted to bribe or you bribed the person or the official. So mahirap to mahirap sabihin na iginagalang ka pa rin, kagalang-galang ka pa rin. Siguro yung Office of the Vice President, totoo na dapat pa rin igalang natin. Pero yung leader, yung namamahala, yung namumuno sa ahensya, mahirap, hindi na kaya yan. Di ba? Aminadong nabasto sila at ang komite dahil sa pagtanggal nito na manumpa sa kanilang pagdinig. Yung panunumpa lang kung naalala niyo po, si Pinoy din ay pinatawag ng Kongreso. Pero walang kagatol-gatol na nanumpa rin. Bakit? Dahil kaya niyang panindigan, kaya niyang depensahan ang sarili niya. Bakit uli? Dahil nasa tama siya, dahil wala siyang tinatago, dahil hindi siya guilty. So ang mga katulad niyo po na ayaw nga manumpa, ang ibig sabihin lang yan, sinungaling ka kasi. Hindi mo kayang magsabi ng katotohanan. Kaya ganyan. Good luck. Bastos mo raw.